Magandang umaga po sa ating lahat. Ang naging bunga ng pagbisita pastoral sa kapistahan ng pag-aakyat sa Inang Birheng Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa matapos ang siyam na araw ng pasasalamat simula noong ika-13 ng Agosto hanggang ika-21 ng Agosto 2024. Pagkat napakahalaga ng ating 6 na taon ng pagdiriwang ng pangdaigdigang selebrasyon ng ating kaligtasan. Taon 2023 hanggang 2028. Bakit ngayon, taong 2024, ang tema ay ang kasalan sa Kana? Bilang ang ating Panginoong Hesukristo ang liwanag ng mundo, or Luminous Mysteries. Ang salmong tugunan kahapon sa kapistahan ng Inang Birheng Maria bilang Reyna ng Langit at Lupa ay nagbibigay o tayo'y kailangang manalig na ang Panginoon ay papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Na patuloy ang pagliligtas ng Diyos sa atin bilang mga anak ng Diyos sa kanyang tipan sa buong mundo, kung bakit meron tayong propesiya 2022 sa Pilipinas. Ang tipan ng Diyos sa ating ebanghelyo ngayong araw kay San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34 hanggang 40. Ang kaganapan kahapon sa Manila Cathedral ng Archdiocese ng Maynila ay kung paano kahalaga ang luklukan o upuan ni San Pedro sa lahat ng simbahang nananalig sa Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas na nagsabi, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan o iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 18. Pagkat ang pangalan ni Pedro ay nangangahulugan bato, at itatayo ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia o simbahan sa bato. Makikita ang pagkakaugnay ng dalawang ito. Ginamit ng Diyos si Pedro sa pagtatatag ng simbahan o iglesia. Si Pedro ang unang nagbahagi ng ebanghelyo sa araw ng Pentecostes. Mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 87.
hanggang 47. Kung bakit ang ipinasa ng inyong lingkod na USB, ito po yun, USB, sa tanggapan ng ating Pangulo ng Bansa sa Malacanang, PBBM, at tanggapan ng ating Arsobispo ng Manila na si Cardinal Advincula sa Chancery Office ng Arsobispo Residensya. Ang unang bahagi o pahina kapag ginamitan ng PowerPoint ang USB ay tungkol sa presensya ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang banal na Santatlo, sa pagbisita para magtanghal sa 12 bansa tungkol sa International Concert of Love Tour 2024 with a cause. Naroon si Pedro ng unang matanggap ng mga Samaritano ang banal na Espiritu. Gayon din ang kahalagahan ng pagbubukas ng pinto ng Jubileo 2000 o Jubilee 2000 sa lahat ng simbahan Katoliko, pagkat ang unang pagpasok ng inyong lingkod sa St. Peter Basilica sa Roma, Italia, na naroon mismo ang luklukan o upuan ni San Pedro, ay napakahalaga ang Espiritu Santo sa buhay ng ating simbahan. Tulad kung paano binati ng Anghel Gabriel sa pagpapahayag ng Anghel ng Diyos kay Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Gayon din, si San Pedro o si Pedro ang unang nagdala ng mabuting balita sa mga hentil. Mga Gawa, Kapitulo 10, talata 1 hanggang 48. Maaari ngang si San Pedro ang bato o haligi ng iglesia o simbahan. Ngunit ang pahayag ni San Pedro ng kanyang pananampalataya sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, talata 16, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kailanman ay hindi tahasang ipinahayag ng Panginoon kay Pedro at sa iba pang mga alagad o apostol ang kabuuan ng kanyang pagkatao o ng kanyang pagkakakilanlan at kanyang kinikilala na sa pamamagitan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos.
na namulat ang mga mata ni Pedro at ipinakita sa kanya kung sino talaga si Jesus. Ang pagpapahayag ng personal na pananampalatayang ito kay Kristo ang tunay na marka ng pagiging tunay na Kristiyano. At ito ang kahalagahan bakit bilang 4th degree ng Knights of Columbus Council 4668 ang tunay na misyon ngayong taon 2024 ng Knights of Columbus ay misyon muna sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Uulitin ko po, misyon muna sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Hango sa Ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes, ika-23 ng Agosto, 2024, kay San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34 hanggang 40. Kaya sinabi ni San Pedro sa kanyang unang sulat, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang katawang buhay ay natatayong buhay na ukol sa Espiritu. Upang maging pagka-saserdote, upang maging pagka-saserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu ng mga kalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Bakit napakahalaga sa isang taon, 2025, ang pagtatayo ng bahay ng Diyos sa Kapangan, Benguet, ng kanyang tipan sa buong mundo. Ang Deus Caritas Est Monastery sa Kapangan, Benguet. Bakit may propesiya na naganap 2022 sa Pilipinas. Ang bunga ng pagbisitang pastoral kahapon sa tanggapan ng Pangulo ng Bansa, PBBM, at ng Chancery Office ng Archdiocese ng Maynila bilang dumalo ng pasasalamat sa loob ng banal na misa sa Manila Cathedral. Na malaking bahagi ang pagbisita ay ang probinsya ng Batangas sa kaugnayan ng upuan o luklukan ni San Pedro upang maging diocese ang Lipa noong ika-10 ng Abril
1910 at ang kasalukuyang estado noong ika-20 ng Hunyo 1972. Bakit ang parokya ng Balayan ay kailangang maging diocese ng Balayan matapos ang pagdiriwang ng pagiging diocese ng ika-50 taong anibersaryo bilang special grace na iginawad sa Archdiocese ng Lipa. At habang hinirang ang Archdiocese ni Santo Papa Paulo ika-6, ang International Concert of Love 2024 with a cause ay napakahalaga upang ibahagi at ibigay ang USB na may greetings card sa loob at ng Santo Rosario bilang regalo ng inyong lingkod ngayong taunang pagbisita pastoral sa opisina ng Pangulo ng Bansa, PBBM, at sa Chancery Office ng ating Arsobispo ng Maynila, Cardinal Advincula Didi, na kung saan bumisita ang mga Knights of Columbus sa tanggapan ng Arsobispo ng Maynila kahapon, August 22, 2024. Pagkat sa sunod na linggo o next week, bibisita sa Pilipinas para sa mga Knights of Columbus ng Pilipinas, sina Supreme Knight Patrick Kelly, kasama ang Supreme Chaplain Archbishop William Lori ng Baltimore at ng Supreme Master Michael McCaster. At ito'y dahil sa misyon muna, sa pananampalataya at pag-ibig sa kapwa na malaking bahagi ang Knights of Columbus ng Pilipinas sa Ebanghelyo ngayong araw ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 34 hanggang 40. Amen.